natin this Christmas. Kasi po, nakita na po natin mga kaibigan, mga kababayan, na kahit ang bahay po ng Speaker of the House of the Representatives of the Republic of the Philippines, corner, yes, hindi nakaligtas sa mapanganib na apoy. At it-cost yung buhay ng isa sa kanyang mga mahal na anak. Okay, sir? Yung prevention natin? Yes, sir. Tama po, sir. Sabi niya, kailangan nating paalalahanan yung mga kababayan natin kasi kung minsan ay nakakalikot din sila sa mga dapat nilang gantahan. Lalo-lalo na sa safety measures. So, una-una po, gusto kong basahin sa inyo yung tips na fire prevention tips natin. Patayin ng mga bago ng apoy o isara ang tangke ng LPG pagkatapos magluto. Pag nagluluto naman, during the process na nagluluto yung tao, dapat huwag iwanan yung niluluto. Palagi rin magsiyasat sa kusina bago matulog. Dahil karamihan ng mga susunog na bahay ay sa gabi nangyayari. Dapat sa kapabayaan? Yes, sir. Kasi dapat po kasi bago tayo matulog, sinisiguro po natin na patay lahat yung mga baga ng apoy, yung mga lutuan natin. Hanggat maaaring po sa ating mga tahanan, dapat laging puno yung mga balde natin ng tubig. Para pag may emergency, pwede po tayong tulong-tulong. Kasi ang first responder po, malakas pala, ang first responder, hindi po kami, kundi yung mismong may bahay. O yung mga kapitbahay nila. So, pangalawa po, ang mga phosphorus lighter ay ilagay sa mga lugar na hindi naabot ng mga bata. Kasi bawal po maglaro ng bata ng apoy. Kahit yung mga... Kahit yung matatanda sir, dapat maglaro ng apoy. Maglaro na. Magkakabi po, patayin ng bukol ng sigarilyo bago ito ihapon. Palaging maglanong asay at huwag mag-sigarilyo kasi kahit tinituloy pa lang. Tulimbre na natin masyadong makasunog ka. Di ba na natin po yan, ako kapitan? Kasi kung minsan yung mga nakikinig, mga nag-alagal, iba ang direksyon ng isip. Okay. Kasi okay na sunod ka. Yung nakakasira. Hindi nakakasira ng pagbuhay. At mga ari-arian. Pangalawa ng pagkakamali, yung pinaghirapan natin ng buong buhay natin, mawawala yan. Kaya lang. Hindi, ito kasi si Engineer Joe Okay, patuloy ka sir, ha? Yes, yes. Layo sa mga kurtina, sa mga bagay-bagay na madaling masunog, o lugar na masasabi ng bata o pusa ang mga gahera o kanilang may hindi. Patayin ang mga ito bago matulog sa gabi. Ang maalala ko nga pala itong kandila sa gahera, karamihan po kasi ito rin ang cause ng fire. Hindi na sa may lumilipad kurtina, ganyan. Lalo pag medyo nawawalan tayo ng kuryente. Dapat mag-ingat po tayo doon. At saka yung pinagtirikan dyan. Yes, sir. Dapat pinagtirikan plastic. Hindi dapat plastic. Dapat yung hindi nasusunog na bagay. Yung mga sarpilas dyan. Pag napabayaan natin, kahit natunaw, at least hindi masusunog. Ayan. Ugaliin tingnan ang mga instalasyon ng kuryente at ayusin ang mga sirang taksakan o pagawa na lamang ito. Kung hindi natin kaya, ay sabing electrician. Kasi napapansin ko rin po, yung inspection ano po, sa pagbibisita namin sa mga bar, meron mga ginagawa lalo na sa fuse. Instead na bibili ng panibagong fuse, ang ginagawa, nire-remedyo yan. Nilalagyan ng alam, Sinunod talaga eh. Oo. Ang nangyayari, hindi na pansamantala. Yes, sir. Hindi na pansamantala yung ginagawa nila, pansamantagal. Na hindi na minsan po, pag kinokorek mo, sir, pansamantala na yun, sir, hindi mo ba tinatanggal? Ilang araw na ba yan? Anong ilang araw? Ilang buwan na yan. Kasi isa rin po itong cause ng sunog sa atin yung kuryente, itong pinakadelikado po.
pinakamadali pagkakalat nito. Kasi pag nag-overload, yung electrical system natin, at hindi po ito bumigay yung circuit breaker natin o yung fuse mismo, ang tendency po, magkakaroon na ng sunog. Ano ang dapat gawin pag nalaman na ang source ng sunog po ay kuryente? Dapat i-disenergize muna po bago mag-conduct ng Ibaba ang installation po. Ayan. Yung Kahit po, switch, may yes, switch sir. ba? Kahit po sa ating mismo sa ating bahay, kung nagkaroon ng short circuit, magkaroon ng konting sunog doon, hindi naman natin yan pinaggarakan na magkaroon ng malaking sunog. Kasi ayaw na ayaw po namin yan. Ano po? Dapat ang gagawin muna, pag kuryente pinanggalingan, dapat i-disenergize muna. Tanggalin muna, patayin muna yung matrix, hanggang maaari, bago ito buhusan ng tubig. Kasi pag binuhusan mo yan ng tubig na nandun pa yung kuryente, hindi yung apoy ang mamamatay, kundi tayo na mismo na gumagawa ng Kasi yung tubig conductor niya, Yes, sir. ginagawa niya sa kuryente. Yes, sir. Kaya kung batak ka, makukuryente ka rin. Yes, sir. Okay. Ikaw ang Maniwala. Ikaw ang unang mamamatay, hindi yung apoy. Kaya kung buhusan ng tubig, ang apoy na ang pinanggaling ng kuryente. Yes, sir. Pwede sa pa-disenergize. Switch pa muna yung matrix. Pero pag meron tayong portable fire extinguisher, yung first aid, firefighting equipment tayo. Kahit may kuryente po yung kaya-kaya yung bugas po. Oh.